Oh, sabi nga ni ano ha, tingnan nyo, ang tamatis ninyo, magkano na? My goodness, may gulay. 120 per kilo. Hindi na daw nila ilagay ang presyo. Bakit? Hindi nila ilagay ang presyo. Kasi daw, masyak daw. Masyak ang mga tao daw. Kaya hindi nila ilagay ang presyo kasi ang mga tao hindi pa nakapunta sa tindahan mo, nagtingin na sa presyo, ang 120, alis na lang. Ako pa sa inyo mga tao ko, mga ka-lovelies ko dyan sa Pilipinas, magtanim po kayo. Alam mo kami, magtanim nga kami dito na 3 months lang ang summer. I mean 4 months. 4 months ba? Oh, adi 3 months. 3 months ang summer, 3 months ang fall. Makatanim nga kami ng tomato, naka-harvest nga kami ng tomato. Kayo dyan sa Pilipinas, mag-start na kayo, magtanim. Nakapangunahing sangkap sa maraming putahe. Ito ay hindi lamang nagbibigay ng natatanging lasa, kundi mayaman din ito sa nutrisyon. Pero ang paggamit sa naturang sangkap, posibleng maapektuhan ngayong tumaas ang presyo nito sa merkado. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro na sa 120 pesos hanggang 180 pesos ang presyo ng kamatis sa mga pamilihan sa Metro Manila. Seriously? Si Kuya Elmer, nililimitahan na lang ang binibiling kamatis para makamenos sa gastos. Oh my God. Kaya medyo paggamit ng kamatis, medyo hati-hati lang po muna yung ano. Para makatipid-tipid po. Wow, so, wala na yung sarap pag kulang sa kamatis. Correct! Si Ate Vilma naman, iniwasan muna ang paglalagay ng price tag sa kanyang mga panindang kamatis sa Commonwealth Market. Kasi po kaya po kami hindi naglalagay ng presyo para po hindi magulat din yung mamimili. Kasi ang ginagawa po kasi nila, napapa-inhale exhale po sila. Napapamura po ng naririnig nyo yung ganung halaga. Ayon sa Department of Agriculture, ay nako, tingnan mo sila oh. Yan oh, smile lang, kapal ng mukha. Tingnan nyo ang mga pag-uulan. My God. O, tingnan nyo. Oh? Ang ganda ng ano, no? Pauray-uray lang sa ano, no? Pauray-uray lang sa opisina niya. Palaki ng puwet nila. Oh. And then, alam mo yung, ito talaga ako, ano ko kasi yan na video ko yan before yung bang mga repolyo na tinatapon na lang, mga cabbage tinatapon na lang, tamatis tinatapon na lang. Alam mo yun, and then, sinabi nila na pag marami ang pag marami ang harvest, kasalanan ng farmers kasi marami ang pinoproduce nila. Pag kulang naman, ayan, import na lang palagi. Ito naman, sibuyas na naman. Sibuyas sa bansa. Tatagal daw ito ng hanggang sa unang quarter ng 2025, habang nasigit 11,000 metric tons naman sa puting sibuyas na aabutin pa sa Setyembre ng taon. Paliwanag ng DA, naging magandang anihan ng sibuyas kaya't maraming magsasaka ang nagpasok ng ani sa cold storages. Pero pinag-aaralan na raw ng DA ang pagpapalawig sa import ban sa pulang sibuyas. Una kasi, marami nga tayong... Hey, basta, kayo lang yan. Kayo lang ang may alam kung paano nyo gawin yan. Kasi, kahit pa anong gawin nyo, kung saan kayo makakapera, yan naman ang ginagawa nyo. Ngayon, magkano ang budget na hinihingi ng Marcos Bangag na admin ninyo? Magkano? Ang kapal ng mukha. Bakit? Next year daw, kailangan niya pa ng pera. Kailangan ng bangag nyo na presidente ang punan, ang pera. Tingnan nyo ha. Ito pa, ang mga... Okay. Tingnan nyo. Ang budget. Magkano ang budget? Ang bilang. Standby, magbabalik pa. Antes mo na yung Pulso ng Bayan. Pulso ng Bayan. Ang budget, 24. Okay. Ang kapal ng mukha sa, budget? The department ang napapanahong pagsusumite sa Kongreso ng naturang panukala. Magkano? Ito ang balita ni Creselyn Catarong.
Magkano budget? Ipresenta ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang panukalang pambansang pondo para sa fiscal year 2025 sa ginanap na cabinet meeting ng Malacanang nitong ika-2 ng Hulyo ngayong taon. Inaprubahan naman ng Pangulo ang Proposed National Expenditure Program o NEP na sumusuporta raw sa mga pangunahing haligi ng Philippine Development Plan 2023 to 2028 ng administrasyon. Kaugnay dito, tiniyak ng DBM ang napapanahong pagsusumite sa Kongreso ng 6.352 trilyong pisong panukalang national budget para sa susunod na taon. Target ni Secretary Pangandaman na maisumite sa Kongreso ang proposed budget sa ika-29 ng Hulyo, isang linggo makalipas ang ikatlong State of the Nation Address ng Pangulo. Ayon kay Pangandaman, maingat at masusing binuo ang naturang panukalang pambansang pondo upang matiyak ang prioridad ng gobyerno. Kabilang daw dito ang food security, social protection, healthcare, housing, disaster resilience, infrastructure, digital connectivity, at energization. Sa ilalim ng inaprubahang NEP, ang sektor ng edukasyon ay patuloy na makakakuha ng pinakamalaking porsyento ng pambansang budget alinsunod sa mandato na tinukoy ng konstitusyon. Ito'y kinabibilangan ng DepEd, SUCs, CHED at TESDA. Makatatanggap din ng makabuluhang pagtaas ng budget ang sektor ng kalusugan, kasama ang PhilHealth, pati na rin ang Public Works, Interior and Local Government at Defense. Kabilang din sa mga pangunahing prioridad ng gobyerno ang social welfare, agriculture at attached corporations, Department of Agrarian Reform, Department of Transportation, ang Hudikatura at Hustisya. Ang proposed national budget para sa susunod na taon ay 10.1% na mas mataas kaysa fiscal year 2024 General Appropriations Act na 5.768 trillion pesos. Katumbas din ito ng 22% ng GDP. Magkano last year? Domestic product. Teka ha. Department of Transportation. Magkano daw? 10.1% increase. National budget para sa susunod na taon tingnan mo. 10.1% na mas mataas kaysa fiscal year 2024 General Appropriations Act na 5.768 trillion pesos. Katumbas din ito ng 22% ng GDP o Gross Domestic Product gaya ng natukoy sa pulong kamakailan. Okay, ang dami dyan ay. Okay. So, in short na lang. Last year, 5 trillion. Alam mo, dito lang talaga ako nakarinig ng trillion ay. Alam ko, ang budget talaga ng Pilipinas trillion. Pero kasi, yung panahon kay Tatay Digong, ang napakalaki na po ng bilyon. We are talking about 1 billion, 2 billion. Yan na po ang pinakamalaki ng mga budget sa panahon ni Tatay Digong. Kadalasan talaga milyon lang. Alam mo, sa panahon ni PBBM, wala ng milyon. Hindi mo na marinig ang milyon po. Maririnig mo lang ang milyon sa pagbigay ng mga tulong sa healthcare, mga ganyan. Pero pag sinabi mong budget, billion yan. Yan talagang confidential fund. Asaan ang pera? Saan mo ilagay ang confidential fund? Ngayon, ang hinihingi nila last year, 2024, 5 trillion and 768 billion. Ngayon, 6 trillion and 350 billion. Ano daw ang gagawin nila dyan? Food security. Oh, meron kayong 5 trillion this year. Ano ang pagkain nyo dyan sa Pilipinas? Kasi ako dito, nakakain naman ako ng matiwasay, no? Kayo dyan, pagkain. Tingnan yung tamates nyo. 120 to 180 per kilo. Oh, healthcare daw. Healthcare daw. 90 billion ang kinuha sa PhilHealth para sa Maharlika funds. Kasi daw, sobra daw ng 90 billion ang PhilHealth. Ibig sabihin daw, may kita ang PhilHealth. Ibig sabihin, walang kailangan ng medical ang Pilipinas, ang Pilipino. Ibig sabihin, pinataasan ninyo ang monthly payment ng mga members sa PhilHealth, which is kayo na nagtatrabaho. Every single person na nagbabayad ng tax at nagtatrabaho, kinaltasan po kayo ng PhilHealth and tax and social security. Ibig sabihin, pinataasan ang contribution nyo every month.
Meaning, ang sahod nyo, malaki ang kinaltas every month sa PhilHealth. Ngayon, alam mo saan i-ano sana ang PhilHealth? Kung masakit kayo, kung masakit ang mama nyo, papa nyo, magbayad ang PhilHealth ng porsyento. May sobra daw, may sobra daw, 90 billion. Saan nilagay ang 90 billion? Maharlika funds. Good luck sa Maharlika funds ninyo dyan. So ibig sabihin, walang Pinoy na nagkasakit? Ibig sabihin, ang PhilHealth po, makinig kayo kay Attorney Harry Roque kasi isa po siya sa mga, siya po ang isa sa mga nagpapasa dyan sa batas na yan. Ibig sabihin, ang PhilHealth po ay hindi pwedeng gawing pang investment. Ang pera na nakuha sa PhilHealth, hindi pwedeng i-invest. Ang batas sa PhilHealth, ang perang makuha sa PhilHealth, ibalik sa membro. Ibig sabihin, ibayad sa mga tao na kailangan ng dialysis, kailangan na ospital ka, magbayaran ang hospital mo, kailangan. So, ang pera na may sobra sa PhilHealth, hindi yan pwedeng ibalik sa gobyerno na nasyonal. Kung may sobra man, ibalik yan sa tao. Bakit? Mabuti pala ang Pilipinas pala ngayon na. So, libre na pala kayo kung ma-hospital kayo. So, wala na pala kayong mababayaran dyan at may sobra pa kayong 90 billion? Napakakapal ng mukha talaga ng bangag niyong presidente. My goodness. Saan pa daw? Saan ha? Ang priority ha? Next year ha? Ang priority. Housing. Ilan na ba ang condominium na nagawa ng admin na Marcos? In fairness, may nagawa siya. Nagbigay siya ng mga bahay-bahay. Meron siya nagawa. Kaya lang, siya kasi ang may malaking budget kumpara sa mayor. Kung si Isko Moreno nakagawa ng condominium 1, condominium 2, Baseca, ano pa yun? Saan pa yun? Na mga housing in just 3 years. So dapat, ang ini-expect ko kay BBM or kay Bubu M, it should be more. Kasi siya ang presidente, marami siyang pera. Asan ang pera, Mr. President? Bakit? Ilan lang po ang housing na naibigay niyo ngayong taon na to? Next, infrastructure, energization, social protection, bahala na lang yung iba. Basta dito ako sa food security. Kayo po ba may makain dyan 3 times a day? Nakita nyo na ba ang mga tao na walang makain? My goodness. Yan ang malaking problema sa Pilipinas ngayon, food security. Ngayon, si Pambansang Ate, alam mo naman na ang mga tao naman ay nakatuon din kay Pambansang Ate. Kasi anything na sasabihin ni Pambansang Ate, para makinig ako kasi alam mo naman, ate yan Di ba no? Pero alam na naman natin talaga na parang break naman talaga yan sila ni Lisa Marcos. Ikaw ba naman, may in-law ka na ang mukha ay tarsier. Again ako ha, hindi naman ako kagandahan ha. Hindi ako maganda. Kaya lang mahagip kasi ako sa filter, kaya gumaganda ako. Ako talaga ay nagtanong, bakit si Lisa Marcos hindi man lang mahagip sa filter? Bakit ang mukha mo, ma'am, tarsier pa rin? Di ba? Inis na inis lang po ako sa sa First Lady na yan. Anyway, punta tayo sa